Ang mga walang hiya, mayroon na namang binabalak mga kababayan laban kay VP Sara. Dahil sa pagkakataong ito mga kababayan, may collaboration na ang mga bangag at si Trililing mga kababayan. Naghahanda na sila mga kababayan ng mga ebidensya daw di umano para masampahan ng kaso si VP Sara Duterte next week mga kababayan. At pumasok na sa eksena etong si alias Estela. Kuchi-kuchi. Wala talagang kapaguran etong mga bangag mga kababayan para ipa-take down si VP Inday. Dahil ngayon, alam nyo ba ang pinapalabas sila? Na mayroon daw bagman si VP Sara at nangulimbat daw ito ng bilyon-bilyon mga kababayan. Diyos ko Lord. Gamit ang confidential fund. Bilyon-bilyon? 125 million nga lang ang inyong ginawang issue dyan kay VP Inday, tapos bilyon-bilyon? At forget daw the maleta dahil mayroon din daw bagman si VP Sara. Ang visit. Panoorin niyo po ha. Wala pa mang isang taon na nang ma-impeach si VP Sara. Grabe. Isang bagong affidavit ang lumutang kaugnay ng umano'y katiwaliang bagong affidavit na naman mga kababayan. Alam natin kung sinong nasa likod niyan. Eto magsasalita later on mga kababayan. Si Estela kasangkutan alias Trililing ng pangalawang pangulo, kabilang ang umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang confidential fund. Walang katapusang confidential fund. Wala pa kayong bago, mga ongas? Confidential funds. Ayon sa sinumpaang salaysay ng isang Ramil Madriaga na nakuha ng Billionario News Channel. Ay nako, bilyonaryo. Kayo din ha, mga enablers din ito mga kababayan sa mga propaganda nitong sina Estela at Tinangagba mga kababayan. Siya umano ang inatasan ng VP na bumuo ng Vice Presidential Security Group. Tipikal na Trililing na mga kababayan. Mayroong another witness na naman daw na inatasan daw ni VP Sara. Kung manalo ito sa 2022 elections. Ayon kay Madriaga, December 2022, nang personal siyang abutan umano ng ilang duffel bags ni Colonel Raymond Lachica. 4 na duffel bags daw mga kababayan na puno ng pera. May maleta din daw. Alam mo yung duffel bags? Mas maliit mga kababayan sa maleta. Ito ngayon mga kababayan ang pampatay nila sa issue kay VP Sara. Kita nyo, ang tawag dyan mga kababayan, budol na naman. Budol. Ang miyembro ng VPSG na una nang nadawit sa investigasyon ng korupsyon sa OVP at DepEd. Grabe. Ang pagkalay ng kanilang pagka-news mga kababayan na una nang nadawit sa aligasyon ng OVP at DepEd 2022. Mayroon ba tayong narinig na mga kababayan? Kakaupo pa lang ni Sara, sabit na agad sa korupsyon sa DepEd. Pero mayroon bang korupsyon sa DepEd mga kababayan? Under Sara Duterte? Invento na naman. Naglalaman daw ng 33 to 35 million pesos each. Isa raw ang dineliver sa 33 to 34 million each? So, ibig sabihin mga kababayan, mas 3/4 ng maleta. 4 daw mga kababayan. Kasya ba yan sa duffel bags? Isang mayor sa Laguna. Isa rin ang dinala sa isang comedy bar sa Quezon City. Comedy bar. May-ari umano ng isang San Sebastian College of Law alumnus. Dito niya raw nakita si VP spokesperson Reynold Munsayak na inutusan daw siyang iwan ang etong gagamitin nila mga kababayan panghanda ito sa impeachment ni VP Sara. Ang daling mag-invento mga kababayan ng kwento. Samantalang forget the maleta mga kababayan na bilyon-bilyon ang ninakaw. Kung hindi ba trilyon. Forget. Dito na tayo kay Sara. Dito sa, wala ngang mukha ito mga kababayan ang naglabas ng nito. Naglabas ang affidavit na ito. Usual strategy ng mga Trililing mga kababayan. Nakipagsabuatan kay bangag. Pera sa opisina ng naturang comedy bar. Isang duffel bag din daw ang i-deliver sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Sa isang pagkakataon din daw. Idadawit na nila naman si Martires mga kababayan. Inutusan siyang mag-deliver ng sasakyang naglalaman ng 80 million pesos sa parking lot ng isang mall. Kalaunan, nakita niya... Saan na lang kinuha yan? 125 million lang ang confidential fund ni Sara. 80 million. And then, 4 na duffel bag na may 35 million. Lampas na!
ano itong minaneho ng asawa ni Ay, Ombudsman nako. Prosecutor Ryan Kilala. Sinisikap pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga personalidad Sinisika pa. na nabanggit sa affidavit ni Madriaga. Kilala rin po si Ito ha. Oh, 'di ba? Masyadong mga kababayan, madrama at saka extreme na extreme yung balita kanina. Sino ang nasa likod nun? Ito na namang animal, mga kababayan, demonyong ito. Former Senator Trillanes dun sa ito na naman. yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Ngayon po kumakalat sa social media na parang baka this week meron lumabas. Meron ba kayong informasyon na mga bank account lalo na daw po ng... Tapos si Lacson, mga kababayan, mukhang mag-iimbestiga ata, mga kababayan, about sa bank account doon ng mga Duterte. Joint bank account ng Sara at Rodrigo Duterte. Ay nako. Forget, mga kababayan, the flood control fund. Dito tayo sa mga Duterte na naman. Vice Presidente ay pwedeng ma-expose this week. Wow, pwede na ma-expose. Ganito po, ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case Pagkakaalam, as if naman, hindi ikaw ang nasa likod niyan, buisit ka. sa Ombudsman laban kay Sara Duterte. Ito na ang sinasabi ni Amy, mga kababayan, na nilagay si Boying para i-convict si Sara. Kakasuhan yan si Sara, mga kababayan. Mauuna pa yung makakasuhan ni Boying. This week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng Subukan confidential nyo. funds at other issues. Konfida? Oo, yes, si Mary Grace Piatos. At Piatos na naman, Diyos ko Lord. Nonsense. Ito paulit-ulit nilang mga sinasabing, mga kababayan. Alam naman nila yan, na mga code name lang yan, mga kababayan. dahil dyan, ang Ombudsman kasi at ang Kakampi nyo. Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng mga flag transactions. So, yun na ngayon ang magiging tulay para dyan sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan kasi Sige! Panahon mo na ito, Trililing. Kakampi mo na ang addict nga singagba. Sabi ni Amy, ha? Di ba ang sabi niya, mga kababayan, mayroon ng BPI account ang si Sara Duterte at Tatay Digong? Tangkalin mo, aso! makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Wala kang ang bank statement. Papel lang yun, mga kababayan, na Excel. Hindi nyo alam. Baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw. Bilyon-bilyon ang ninakaw. Tapos ang confidential fund, 125 million lang, mga kababayan. Ni Sara Duterte. Ay, Kasi hindi naman siya magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung... Sino may sabing bilyon-bilyon ang pera ni Sara? Isasalin niya, mga kababayan, 87 million ata lang yun, di ba? Wala, hindi naman negosyante yan o kung ano man Akala mo dukha yan? For your information, mga kababayan, mayroon ding mga negosyo ito si Sara at ang kanyang asawa, may law firm, mga kababayan. May utang pa nga yan si Luis Tro daw, ng 5 million na hindi binayaran kay sa law firm ng kanyang asawa. Ilang kliyente lang yan, mga kababayan, ng kanyang law firm ng kanyang asawang si Carpio. Carpio ito pamilya ng mga lawyers, mga kababayan. Kaso nga lang, yung mga paryente, kamag-anak, kadugo, kin, relatives, mga kababayan, ng kanyang asawang si Mans Carpio. Na, yung mga si Conchita Carpio Morales, sina Antonio Carpio, nga, dilawan. Dilawan ang kamag-anak. Pero pamilya, mga abogado yun, mga kababayan. Pamilya, lawyers. And then, ano bang gusto nila? Ipapalabas sila mahirap si VP Sara? No! Hindi ka magiging mayor, mga kababayan, kung wala kang pera. Mayroon niyang pamilya Duterte, mga kababayan. Mayroon niyang pera, pero hindi kagaya ng mga oligarko, mga kababayan. So, doon lang po yan sa gobyerno. Hawak niyo na ba? May kopya na ba kayo? Pinagtawanan. Wala. We'll see. Good job, Manong.
Tinanong si Trillering mga kababayan, hawak mo na ba ang ebidensya? May kopya na ba kayo? We'll see. O, wala pa. Isang sektor po ba galing itong magpa-file ng plunder case po? Sino? Saan sektor na naman? Siguro mga jablong sektor na naman ito mga kababayan. Ito mga Alipores de Trillanes ang magsasampa. File na baka sa Friday. Opo. Sa mga miyembro ho ng civil society at simbahan, buwis. Uy mga pare, Katoliko, pamunuan ng Katoliko. Disiplina nyo nga itong mga mga patrimonyo na naman mga kababayan na gigipit na naman kay VP Sara mga kababayan. Napapagamit sa politika eh. Yan naman ang magsasampa yung same people mga kababayan ng mga pare at mga adik na mga tari, mga matrimonyo na nagsampa ng impeachment ni VP Sara. Yan na naman ang magsampa ng kaso sa ombudsman ni VP Inday. Sige! Sana mga kababayan, fast forward na para matapos sa tong kabangagan na talaga na nangyayari sa bansang ito. Kawawa si VP Inday. 6 years na ginugulpi na nila mga kababayan. 6 years na talaga ginugulpi. Kahit masasapol ang sariling pamilya, desidido lang si PBBM na wakasan na ang Isa pang kabangagan mga kababayan. Desidido na daw siyang wakasan ang political dynasty. Dahil, ang sabi nga mga kababayan, hindi na yan, wala na sa pamilya Marcos ang mananalo. Kaya tablahin ko na ito. Isa na lang sa kanyang anak mga kababayan ay nanaiwan. Si Sandro na lang mga kababayan. Tapos andyan si Amy. Ibig sabihin mga kababayan, kung ipapasa niya ito, si Sandro ang pwede nang tumakbo. Si Amy hindi na. Tapos, ang mga Duterte, mga kababayan, mabibitawan na ang mga, teritoryo nila sa Davao City dahil kung tatakbo si Sara, disqualified na lahat sila. Bangag! political dynasty sa bansa. Kung bakit naman daw tila nagbago ang ihip ng hangin sa palasyo. Sabi ng Pangulo, nakikinig lamang siya sa... Ay, nako, anong kabangagan? Ay, nako. Tayo mga kababayan, hindi naman tayo dyan malaki issue dyan sa political dynasty dahil dumadaan naman yan sa eleksyon mga kababayan, di ba? Siguro pwedeng limitahan mga kababayan pero yung talagang umayroon ng tumakbo sa iyong pamilya, bawal lang yung pangalawa. Dapat laruhin yan mga kababayan. Gayon pa man, hindi masama ang lahat ng political dynasty. Gayon dynasty ng mga Duterte. Pamilya talaga ng mga politicians mga kababayan. Paano yan? Binoboto ng mga tao eh. Pero ito si Bangag mga kababayan, ayun. Wala nang boboto sa kanila eh. Kaya gusto niya ituloy ang anti-political dynasty. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Taliwas sa kanyang dating posisyon bago maupo bilang Pangulo, iba na ang pagtingin ni PBBM sa anti-political dynasty bill. Dahil wala na siyang dinastiya, sira na ang dynasty niya mga kababayan. Ito, legacy ng mga Marcos, sirang-sira na. Na siya mismo ay miyembro ng isang dinastiya. Unang-una po na... Una po! Itong buisit na to mga kababayan, no? Walang ibang... Kahit patapos na mga kababayan sa kanyang speech, unang-una pa rin ang kanyang mga sinasabi. Unang-una, goodbye. Tapos na ako, ganyan. Tibon niya. Yung political landscape. Ay, buisit. Ito mga kababayan, no, pasensya na. Ayaw ko makinig dito sa mga kababayan. Dito sa hudas na yan si Claire Castro. Ayon sa Pangulo, dapat mabigyan na ng tamang definisyon ang political dynasty. Ipa-define na yan sa sa Supreme Court. Din daw niyang ipaabot na nasa taong bayan ang pagpapasya at wala sa iilan na malalaking pamilya. Bakit? Sino bang bumuboto, di ba? Taong bayan naman. Pero, kung sabihin nila mga kababayan na, example, tatakbo si VP Sara mga kababayan, may nasyonal. Dapat hindi niya pagbawalan mga kababayan na mayroon din local. Dahil kung ang purpose sila dyan mga kababayan ay para para malumpo na mga kababayan kung tatakbo si Sara, maiiwan ng mga Duterte ang Davao. Hindi na pwedeng tatakbo si Baste. Yan ba ang purpose ninyo? O di ba kaya mga kababayan, ang purpose sila na kung presidente ang Duterte ngayon, hindi na pwedeng Duterte ulit ang susunod na presidente? Takot ba kayo? Dahil yan ang plano natin mga kababayan eh. Lahat ng mga Duterte, yan na ang iuupo nating presidente sunod-sunod mga kababayan. Yan siguro ang binabalak nitong mga bangag na harangan. Pagdating sa party list system na sinasabing bedrock for proposal. Yan party list, unahin nyo yan. Yan ang mga walang kwenta eh. Proportional representation sa House of Representatives, gusto rin daw ng Pangulo na itama ang definisyon nito at makaupo ang mga totoong minorya ng lipunan. May mga party list ng mga bangag,
party list ng mga ngiwi. Marami kasi talaga Ay, visit. Certified as urgent ang 4 na priority bills, sumusunod lang daw si PBBM sa batas. Hindi naman pala certified urgent, mga kababayan. Priority lang daw. Ay nako, pakinggan nyo ha. Nang matanong kung bakit hindi certified as urgent ang Hindi certified as urgent. Budol o propaganda na naman, mga kababayan. Another useless propaganda ni 4 na Ngangba. priority bills, sumusunod lang daw si PBBM sa batas na nagsasabing Kailan ka pa sumunod ng batas? certified lang as urgent ang administrasyon kung kinakailangan. Ang pagsama naman ng Independent Bababa ka na lang hindi pa yan matatapos. People's Commission sa priority bills ng Pangulo, hindi raw nangangahulugan na wala na itong tiwala sa binuo niyang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito inutil, andyan na daw sa ICU na. Ang ICI, mga kababayan, andyan na daw sa ICU. With the President Naghihingalo prioritizing na. the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Still. Forward, mga kababayan, forward. Kung alam niyang walang pangil ito para labanan ang korupsyon. Maging ang 2026 General Appropriations Bill hindi na kailangan i-certify as urgent dahil patapos naman na raw ito at maipapasa na bago dumating ang Pasko. Ayan, mga kababayan. And then, ang dami na daw mga allocables dyan. At yan na naman ang kanilang gagabitin para, i-bribe, mga kababayan, ang mga kongresista na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Dalawa ito ipafile nila sa ombudswoying, mga kababayan, and then dyan sa kongreso para mga kababayan, ma-impeach na naman si VP Sara. Sa kabila ng patuloy na pagbagsak ng piso at patuloy na paglubog ng employment rate sa bansa, kumpiyansa pa rin daw ang administrasyon sa mga gagawing hakbangin ng gobyerno. Kumpiyansa! Wala naman, araw-araw kumpiyansa yan, mga kababayan. Hindi aamin yan. Para sa kanila, maganda na nga. Kung walang datos, mga kababayan, hindi nila sasabihin. Natagilid na talaga tayo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Approve sina Senators Bam Aquino at Kiko Pangilinan Walang sa nagtatanong sa inyo pagpag at matsing. priority bills ni PBBM. Tingnan nyo, mga kababayan, ang mga anti-Marcos. Approve na ngayon. Saan kayo, mga kababayan? Yung dating magsasabing diktador, magnanakaw, ngayon, approve kami sa iyo, bangag. Pero hirit nila, dapat i-certify ang mga ito as urgent para Sige. mas mabilis na maipasa. Wala na Narito talaga ang silang report ni Hannah T. Ang tatamis na ng mga salita ng mga demonyong ito, mga kababayan, mga dilawan kay Marcos, no? Buti na lang hindi mo na pinush yung pagpag bill mo. Tayo ng isang napakalaking skandalo. Baka nga po ang kailangan. Ikaw ang napakalaking skandalo. Talagang matitindi at may matinding pagbabago na pwede pong maidulot. Ang nagbago? Supporter ka na. Marcos supporter ka na, visit ka. The time has come para kay Senator Bam Aquino. Dapat na talagang aksyonan Ito, mga kababayan, no? Duda na tayo na hindi naman siguro ito nanalo. Mukhang na magic ito, mga kababayan, na sinapagpag. Na magic yan, promise. Dynasty. Sa halos 3 dekada mula nang mabuo ang 1987 Constitution, hindi pa nabibigyang linaw ang kahulugan nito. Pero dahil sa ingay ng flood control scandal, nabuksan daw ang usapin sa mahahalagang panukala, gaya ng anti-political dynasty. Pero posible nga ba ito sa kabila ng maraming mambabatas na galing sa political families? Ewan na natin, mga kababayan. Lahat sila apektado dyan. Di ba? I mean, I belong to a political family as well. Pero dahil ganito yung tawag ng panahon, may chance siya mapasa. In fact, yesterday, nagulat ako na nasama siya sa mga priority measures, no? Isinusulong ni Aquino ang pagbabawal ng Nasama ka rin sa mga kabangagan. Pagpag. Political dynasty hanggang 3rd level of consanguinity o pag-abot hanggang sa mga tito-tita at pamangkin ng isang individual. Magandang simula na raw ito ayon sa senador. Hinihimok naman ang kapwa majority member. Eto, no, bakit ang korupsyon na lang, mga kababayan, ang kanilang itigil? Di ba? Kahit pa dynasty yan, mga kababayan, pamilya yan ng mga politician. Kung hindi yan mangungurakot, walang problema, mga kababayan. Walang problema. Member ni Aquino na si Senator Kiko Pangilinan ang isa pa itong matching. Bumangag na rin ito, mga kababayan. Mag-rule ng Supreme Court. Palibasa itong mga gunggong na ito, mga kababayan. Walang mawawala sa kanila. Kulilat na ito kung ano ang definition ng political dynasty in the cases that are pending before them. Nagawa naman nila ng
ruling sa ibang mga bagay. Hinihiling niya ring ma-certify as urgent ang isa pang priority measure na bubuo ng Independent People's Commission ang magpapatibay at mag-extend ng powers ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Kung gusto raw talaga ng Pangulo ang panukalang ito, malaking tulong ang certification para mapabilis ang pagpasa nito. Bukod sa priority measures, pinaaantabayan Manda talaga kayo mga bangag. Kapag si Sara na ang uupo, manda kayo. Sa publiko ang paparating na BICAM para sa 2026 proposed budget. Hindi raw kasi dapat hayaang matapyasan ang pondo ng education sector. Nasa humigit kumulang 1.3 trillion pesos ang mapupunta rito. Kaya education budget kung tawagin ito ng mga senador. Dapat daw masunod ang napag-usapan. Yan mga kababayan, Yan. Baka dyan naman sila sa DepEd, mga kababayan, magnanakaw. Dahil dyan naman binuhusan ng pera Ito mga bangag, lahat gagawin mga kababayan para mangulimbat na lang. May issue na nga mga kababayan, di ba, si Angara? Issue na naman ng korupsyon mga kababayan. Bilyonaryo din ang balita. Sa paparating na BICAM, lalo na't may natanggap si Aquino ng mga report na gusto itong tapyasan ng ilang mga mambabatas at ilipat daw sa mga gusto nilang pondohan. Nakausap niya raw ang mga kapwa senador tungkol dito. Sabi sige. ko, may narinig akong ganito, other people confirmed it na, nga, may pasabi. Sabi ko, manindigan tayo na hindi mo mabawasan yung education budget. Kasi ito na nga yung... Credit grabber din itong pagpag na to, Kumbaga, ito na yung handog natin This is the response to all of the scandals na nangyayari, Hindi bahagi si Aquino ng BICAM, pero nag-commit daw si Senate President Tito Soto na huwag hayaang matapyasan ang education budget. Para sa agenda, pareho kayong mga bumangad na Bilyonaryo News Channel. Tulad sa Senado, marami rin ang nagtutulak ng anti-political marami ding nagtutulak dyan sa palasyo. Dynasty Bill sa Kamara. Kaya nang itila ito ni PBBM priority, tiwala sila. Sino palang tulak niyan? Sinong tulak niyan? Hindi pala. Nagtutulak pala. Pusher, ano ba yan? Tulak, di ba? Push? Sinong pusher dyan? Ni Joan Manalo. Napapanahon ng mapag-usapan sa Kamara ang usapin ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ang pahayag ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Ay, isa pa na to. Isa din ito mga kababayang visit na to na dapat panagutin pagdating ng panahon. Itong traidor daw ng Mindanao mga kababayan, si Adyong. Tungkol sa panukalang batas, nakabilang na sa priority. Kaya nga mga kababayan, lokohan niyang pag-alis ni Tambaluslos dyan sa Kongreso mga kababayan. Akala natin mawawala na rin itong mga demonyong ito. Andyan pa rin. So basically mga kababayan, the same Congress ito. Tambaluslos pa rin mga kababayan. Andyan pa rin yung mga jablong yan Bongbong Marcos. It's timely because I think the public now demands a class. Shut up. Bakit hindi ka ikaw ang imbestigahan? Di ba kontraktor din ng pamilya nito mga kababayan? Saan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa... Visit ka. Kaya naman makinig sa boses mo. I-refer na rin sa Committee on Suffrage and Electoral Reform ang nasabing panukalang batas na mayroong hindi bababa sa 11 versions. 2 sa mga bersyon na nasa Kamara, inihain ng Makabayan Bloc at Akbayan Reform Bloc. Sa kanilang mga bersyon, Akbayan Reform Bloc, Aklayan, Makabayan, ay nako. Mga naghaharing uri na mga sinasabing mga NFA mga kababayan. Walang pagtakbo o pag-upo sa pwesto ng isang national o local official. Kasabay ang kamag-anak hanggang sa 4th degree. Yan mga kababayan, ang kanilang punteriya dyan, mga Duterte, dahil ang gusto nila mga kababayan, ito mga Duterte hindi na makaganti. Ang ganti natin mga Duterte forever na mga kababayan, wala nang ibang makakapalit sa mga Duterte. Lahat ng mga Duterte, iluluklok natin presidente. Sanguinity, pinagbabawal din ang sabay-sabay na pag-upo sa posisyon at succession ng magkakamag-anak. Di ba? Kinakailangan din munang pag-usapan kung paano i-consolidate ang iba't ibang bersyon ng panukala. Ayon naman kay Manila 1st District Representative Ernix Junicio. It really needs a thorough deliberation from the House members. Yun talagang dapat na will really give proper... Wala kaming pakialam sa inyo, mga buhaya kayo. Umasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa Kamara ngayon. Normally kasi nagkakaroon... Adyong na naman, buisit! Ito ang laki ng noo din ito mga kababayan,
Na ang preliminary discussion tungkol sa panukala sa darating na third week ng January 2026. Hinihintay pa kasi nito ang Traidor yan mga kababayan. Yan ang ang tatay niyan, hiyang-hiya kay VP Sara. Laging nagsusorry kay mga kababayan, tumatawag kay Sara. Patawarin mo ako, itong anak ko, ginigipit kayo. Ang laki ng kasalanan ng anak mo yan, Adyong ha. Mabuting tao ang mga tatay niyan mga kababayan, pero iyang demonyong yang Zizia. Yan ang talagang hudas mga kababayan. Na ihahain ni House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Lumiliit na ang mundo ni Saldico. Kanselado na kasi ang kanyang pasaporte ayon kay PBBM mismo. Pababangag. Pinatitiyak din ng Pangulo sa mga otoridad na hindi na makapagtatago pa ang dating mambabata sa anumang bansa. Kung kailan mga kababayan nilaglag sila, doon pa doon pa kinan sila. Pero nung mga kababayan, sekreto pa lang yung kanilang kabangagan. Wag mo na natin kansilahin dahil sabi ni Tambalostos, ililigpit daw nila mga kababayan, di ba? Isa ang resigned ako Bicol Party List Representative sa mga kinasuhan ng draft. Zaldico, magpalabas ka na naman ng please, another serye. At malversation of public funds dahil sa flood control scandal. At nahaharap sa arrest warrant mula sa Sandigan Bayan. Pinaniniwala ang nasa Europa ngayon, Siko. Zaldico. Instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago sa kanilang puro bagbe. Nako, kailan matatapos ito mga kabangagan matong kababayan? Gusto nating matapos na ang mga pamamayagpag ng mga bangag. Kung sakali ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Nasa kustodiya na rin ng NBI ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Sumuko sila nitong linggo matapos kasuhan dahil sa questionabling 96. Yung iba mga kababayan, naglulundag sa tuwa dahil, yung Davao Occidental, nasa kote na daw mga kababayan. Talaga malalagot na daw ang mga Duterte niyan. Hay nako. Alam niyo ba na ang Davao Occidental hindi parte ng Davao City? Kung mayroon mag-corruption dyan, ay hindi ito mga kababayan, ibig sabihin na Duterte. Dahil walang control dyan ang mga Duterte, mga bugok. 6.8 million peso flood control project sa Barangay Kulaman. Kinumpirma na rin ng NBI at ni Pangulong Bongbong Marcos mismo. Sino kaya nandyan? Sino ang kakampi ni VP Sara dyan mga kababayan na kanilang pinag-iinitan? Baka si mga kababayan, yung isang kumampi ni VP Sara na lalaki na mataba. Bautista ba? Ewan na natin kung sila ba yung mga kababayan ang nasa Davao Occidental. Pagsuko ng tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya. Ayon kay PBBM, hinihintay na lang ang formal release ng arrest warrant laban kay Diskaya. Nakikita po natin. Wala pa naman. Maganda naman ng takbo ng proseso. Wala pa lang mga kababayan. Gusto nilang pasukuin si Diskaya tapos wala pa silang naisampang kaso. Anong kabangagan na naman? Ang kasama dito sa ganitong klaseng sindikato. Ikaw ang sindikato nga. Sabi ni Aimee, addict ka daw. Ay haharap sa hustisya. Asahan po rin ikaw rin. Patuloy pa rin ang ating investigasyon. Ay, naku, puro imbestiga. Ang ating pagpila ng mga kaso. Puro ka imbestiga. Walang natapos. Na ang mga guilty dito. Ikaw guilty. Sa ganitong klaseng iskandalo ay harap sa batas. At dyan ay Batas Marcos. Ang ninakaw na pera sa pamamayan. Ay, naku, Marcos. 7 buwan matapos matalo sa eleksyon, lumutang si dating Senador Bong Revilla para harapin ang reklamo laban sa kanya. Yan, wala tayong pakialam dyan mga kababayan. Bagoong Pilipinas yan Sentro nito ang kanyang pagtanggap umano ng porsyento diba, bagoong Pilipinas? Sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon.
Uy, may pakiusap daw si Bong sa inyo mga kababayan. Pray for him daw. Oh. Pagdasal nyo daw siya. Sa reklamang isinampa sa kanya na di bahala kayo. ng RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Binigyan na kayo ng chance, Bong, ha? Umulit pa kayo ng the same issue na naman. O, dapat umiwas sa kayo dyan, no? Walang kadala-dala. Hinarap na ni dating Senador Bong Revilla ang reklamong hinain laban sa kanya sa Department of Justice patungkol sa flood control scandal. Nakaraang linggo lang ng inanunsyo ng DOJ na kabilang si Revilla sa 2 additional respondents sa ilang ongoing investigations ngayon ng ahensya. Unang ininawit si Revilla andito na si Bong. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isang Blue Ribbon Committee hearing. At sinabing tumanggap din ito umano ng 25% kickbacks mula sa ilang proyekto ng DPWH. Lahat panagutin mga kababayan. Ang kanyang pangangampanya noong 2024. Ayon kay Bernardo, nang hingi si Revilla sa kanya ng mga proyektong kukuhaan ng kickback at sa tulong ni dating District Engineers Henry Alcantara at Gerard Opulencia, nakapagbigay sila ng listahang naglalaman ng tinatayang 1.5 billion peso worth of public works projects. Si Bernardo raw mismo ang naghatid ng unang cut ni Revilla na 125 million pesos sa bahay nito sa White House compound sa Bacoor, Cavite. Yan, bahala ka dyan, Bong. Bahala ka yan, Bong Revilla. My driver and I went to the residence of Senator Revilla. Once inside, we parked the vehicle and shortly upon alighting, I saw Senator Revilla at the terrace. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. How about yung testimonya mo kay kay Marcos? I asked him, Sen, bakit hindi ka nangangampanya? Senator Bong replied, okay naman pare, maganda rin. Eto mga kababayan, gabinete yan ni Marcos, ha? So kung sabit yan mga kababayan, sabit din ang kanyang amo. Ng survey, relax muna. Relax. Pagtatapos ng 2025 midterm elections, talsik sa top 13 si Revilla at nauwi sa ika-4 na pangit pwesto. pakinggan ng talsik, no? Bukod sa pakikipagsabuatan umano, matagal na raw mayroong close relationship si Bernardo at Revilla. Kapwa sila ng anak ng isa't isa, nakikita sa ilang social gatherings at binisita pa ni Bernardo ang dating senador nang makulong ito sa PNP Custodial Center sa Camp Crame dahil sa pork barrels camp. Ayon sa bahala ka sa buhay mo, Bong Revilla. Hindi natin pinagtatanggol yan mga kababayan. Pati na sina Jinggoy. Bahala kayo sa buhay ninyo. Spokesperson ni Revilla, umaasa raw ang dating senador na magiging patas ang DOJ at hindi na paabutin pa sa korte ang reklamong ito laban sa kanya. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Yan mga kababayan, ang gagawin nila, sina Jinggoy, kampi-kampi na naman yan mga kababayan sa mga Duterte. Pero tandaan nyo mga kababayan kung anong ginawa ni Jinggoy, ha? Kay Jonathan Morales sa PDEA Leaks. Umiska po na raw ng bansa ang politician contractor na si Carlo Aguilar, ang pinsa ni Mark Villar na dawit sa flood control scandal. Ayon yan kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na sinabing fleeing is an admission of guilt. Lumipad umano si Aguilar. Sige, fleeing pa kayo lahat. Pa Tokyo, Japan noong November 19, 5 araw matapos silang ikanta ni dating DPWH. Paano kasi ba kababayan? Ang tagal kasi. Sa pagharap ni Bernardo sa Senado, inakusahan niya ang magpinsan ng puro kasi mga kababayan, puro pautot itong mga buwisit na to. Ang daming investigasyon mga kababayan, walang aksyon. Pagtanggap ng kickback mula sa mga proyekto, bagay na una nang itinanggi ng senador. Si Carlo Aguilar ay anak ni Christian Aguilar, kapatid ni Freddy Aguilar? Senador Cynthia Villar. Nagsilbi siyang konsihal ng ikalawang distrito ng Las Piñas mula 2010 hanggang 2019. Buo pa rin daw ang tiwala ng Pangulo sa kanyang gabinete. Dahil puro bumangag mga kababayan lahat ng kabangagan mga kababayan. Na may napipinto na namang cabinet purge sa kanilang hanay. Ang inaantay naming purge yung purge sa pagiging presidente. Kailan yun? Excited na kami dyan. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, visit na naman mga kababayan ito. Yung mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Wala na kami tiwala sa kanya. Sangagvang yan.
Lumutang kasi ang balitang on their way out na ang mga opisyal na nagagawit sa maanumalyang budget Si Bangag, kailan on the way out? Yan ay sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Si Angara, nasabit na rin mga kababayan. Na-implicate na rin sa corruption. Tapos, ano pa mga kababayan, delikado pa ngayon, is si Angara hahawak ng pinakamalaking budget sa Pilipinas. Henry Aguda. Denied po dahil kahapon. Denied po! Forward, please. Ayun na lang ang mag-research sa kanya. Si Senador Bato de la Rosa. Bato, magtago ka. Magtago ka, Bato. Nag-iingat lang daw ito kung sakaling totoo ang ICC warrant ayon sa kanyang abogado. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa kanyang abogado. Bato, wag kang magpakita. Wag kang magpakita, please, Bato. Yan lang mga kababayan ang request sa atin. Eto mga kababayan, kung ayaw nila ng succession, ayaw nila na after Sara, ano na naman, Baste, and then Pulong. Alternate natin. Sara, Bato, Baste, Bongo, or anong mix mga kababayan. Sunod-sunod na presidenteng ganyan. Tapos, ang problema sa Pilipinas mga kababayan, promise. Ang PICSO is still in the Philippines but I could not confirm that it's certainty. Ilang oras bago nagpaunlak ng panayam si Torion, nag-post ang asawa ni De La Rosa online nang tila larawang nakatalikod ang senador. Sa caption, baka hindi yan si Bato. Salamat itong dumating. Kalok-alike lang. At na-miss niya raw ito. Hindi oily eh. Oily yung ulo ni Bato mga kababayan eh. Mag-iisang buwan ang absent si De La Rosa sa Senado. Bunsod ng Huwag ka magpakita, Bato. Tungkol sa ICC warrant laban sa kanya. Siya ang PNP chief sa kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na detained ngayon sa The Hague, Netherlands dahil sa alleged crimes against humanity. Hiling ni Torion, gaganti pa tayo ba to? Ng taong bayan ang absences ni De La Rosa. What is at stake is gaganti pa tayo? Pagka munang magpakita. Dahil kailangan ka dito sa Pilipinas, Bato, para gaganti sa mga bangag. Kaya Bato ha, ito rin si Bato no. Paminsan-minsan mga kababayan, parang malambot din sa mga mga kalaban. This time Bato, wag ka nang magpalambot-lambot dahil nung dati nung panahon ni Tatay Digong mga kababayan, minsan mayroong sumama ang loob natin dyan kay Bato dahil tahimik siya mga kababayan, ginugulpi si Tatay Digong dati, di ba, ng mga kasamahan niya mga senatong. This time Bato, wag mo nang santuhin. Panagutin mo na lahat sila, mga bangag na yan. Siya, hindi pa klaro kung anong procedure na gagamitin ng Philippine government, kung paparehasin ba siya ni Tatay Digong na parang manok lang kukunin. Parang manok, no? Idaan sa korte at idiretso na doon sa Hague, Netherlands. Walang due process. Kailangan daw ng proseso sa paghawak ng kaso ng senador, sakaling totoo ang warrant. Pero on the side of caution na raw ang kampo niya. Kasama si De La Rosa sa listahan ng inaasahang Senate members na dadalo sa BICAM mula December 12 to 14. Pero posibleng hindi siya sumipot dito. To clarify, hindi po siya makakadala sa BICAM. That I cannot answer with certainty. That has to be answered by him even if I am his lawyer. Sakaling hindi nga dumalo, mababawasan ulit ang Senate minority sa BICAM. Una na kasing nag-withdraw ng attendance si Senator Jinggoy Estrada. Palitan na lang si Bato. Ay sina Senators Bongo at Amy Marcos. Sa majority naman, dadalo sina Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang Villar, hindi yan magpapakita si Bato na sina Senators Mark at Camille, JV Ejercito, Loren Legarda, Kiko Pangilinan at Erwin Tulfo. Sabi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, walang pabor na hiningi ang mga dadalo sa BICAM dahil lahat sila ay chair o vice chair ng subcommittees ni Gatchalian. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Maikli lang ang hirit ng Malacanang sa Mala World Tour na biyahe ni Davao City Congressman Pulong Duterte. World Tour, grabing issue nila mga kababayan sa biyahe ni Pulong. Gayong, ang purpose niyan mga kababayan is para hindi ma-detect ang kanyang location. May mensahe rin ito sa mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na pinapayuhan siyang magtago. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Talaga, dahil bangag ang kalaban Mahirap kalabanin ang isang mga kababayan. May diferensya sa Isa yang kapansanan mga kababayan ang pagiging addict. Nais niya
Ay, ang buisit na naman. Pulong Duterte, pero dapat daw mapapersonal o official trip. Alam ng constituents ng isang public servant ang kanya mga ginagawa. Nagreklamo ba ang taga Davao? Ang purpose niyan, mga kababayan, is pupunta sa The Hague, Netherlands. Lalo't mawawala. Wala namang gastos ang taong bayan dyan, no? Inggit lang kayo. 17 bansa ang itinerary ni Congressman Pulong, kabilang ang Hong Kong, China, Japan, Australia, United Kingdom, the Netherlands, Germany, Belgium. Yan ang gusto namin, Pulong. Mga panya ka dyan, Pulong. Go! Mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. May hirit naman ang Malacanang sa Duterte Block kaugnay ng nagbabadyang paglabas umano ng arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi pa rin sumisipot ang dating PNP chief sa Senado mula pa November 11. Huwag kang magpakita, Bato. At inabisuhan siya ni Senator Robin Padilla na never surrender to foreign power. Ang mensaheng ganyan ay punyeta ka. Alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at foreign power ang humanap sa kanila. Sinabi bang local power? Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. Kayo, sumunod ba kayo, mga animal? Mukha dito. Hindi naman nagbigay kumpirmasyon ang palasyo kung i-enforce ba nila ang arrest warrant ng Senado. Enforce? Ano pa ba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong, mga kababayan, yun din ang gagawin nila ngayon kay Bato. Sakaling dumating nga ito. Ayon sa Malacanang, kahit ang International Criminal Court, hindi pa naman nagko-confirm. Kaya hayaan na lang. Kagaya ng ginawa ni Tatay Digong nila. Hindi sinabi, mga kababayan, na may warrant. Daw sana na gumulong ang proseso. Para sa agenda, Ivy Reyes, Luinar News Channel. Layas Castro, ano masasabi dito, mga kababayan? Post your comments below.